May mga alok-alok nga sa kanya eh. Oo, nagsabi sa akin yung ina niya. May nag-alok daw po ng kalahating milyon. Umalis sa Kalingap. Oo, mayroon po. May nag-alok. Sabi ng ina. Pinakita nga sa akin yung yung sino yung nag-alok. Mayaman, siyempre mayaman. Na umalis daw po sa Kalingap, sila nang bahala. Mag-supply ng mga pangailangan. 500,000 ang offer. Eh sabi ni Carla, hindi ma. Hindi ako alis ma sa Kalingap. Kahit anong mangyari. Dito ako nakilala. Dito umangat ang buhay natin. Eh walang dahilan para ako umalis sa Kalingap. Magaling, no? Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas o sa nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So, mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout po no, sa lahat no, nang sumusuporta sa akin. Sa aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Horbin TV Vlog, subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo. Si Mamita ng San Diego, California. At si Manitere ng San Diego, California din. And sa lahat, no, sa lahat, mega love shoutout sa inyong lahat. Mega love shoutout din kay Tita Pia Payne, no, ng Australia. Kay Tita Sapia Dido ng Paris, France. Also sa mga nagko-comment, no, ito tayo sa ating pabati portion. Nung mga nakarang araw, hindi tayo nakabati. Pasensya na. Medyo na-busy tayo. Hindi ako nakakuha ng mga isa-shoutout. So, shoutout kay Jenny Lee Kinisio, Jocelyn Vicente, Zenaida Andres, Nida C, Margarita Patungan, Yush JD, Ate Connie ng HK, Jomcar CFL, Margie Concebido, and also kay Ate Perla Vlogs, at saka kay Quintana nga pala, no? Itong dalawang ito, si Ate Perla Vlogs, no, at saka si Quintana nga pala, ay bagong member, no, ng Kalingap Watchers, yung kung ako yung president doon sa Kalingap Watchers neto. So muli po, no, inaanyayahan ko yung mga gusto na maging member, no, sa aking grupo, yung Kalingap Watchers. Message niyo lamang po ako sa Sangkay Loans PH, yung aking FB page, no. Sabihin niyo lang na kung gusto niyo na sumali. So ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito patungkol, no, sa live kagabi ni Kuya Val na meron siyang mga paalala sa mga Kalingap angels. Patungkol dito sa mga kaganapan na nangyari sa kay Medet, and meron din siyang isiniwalat dito si Kuya Val. Patungkol dito sa nag-offer ng 500,000 pesos sa kay Carla na para umalis lang daw sa Kalingap. So, itong live na ito, mga sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. Then, after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga Kalingap, panoorin natin. Ex nga lang, ex-angel. Yun. Ngayon po, nagkawindang-windang ang buhay. Nagkawindang-windang ang buhay po. Eh, mga angels natin, ingat kayo. Huwag kayong patatangay sa mga Huwag kayong yung mga angels natin dyan. Huwag kayong pawakwak. Talaga, pag magpawakwak kayo, ubuslahin ninyo. Sigurado yan. Gugulo, tinan mo si Maylin, mga Kalinga. Alam mo si Maylin po ngayon, kawawang-kawawa po talaga. Nagre-rental po sa bahay po 500 pesos. Wala siya pambayad. Yung bahay po ay grabe. Paano pang bahay kubo? Wala. Sirang lumang-luma po. Yung mga bata niya kawawa. Sinayang yung nagpawakwak sila. Kaya ang payo ko po, advice ko sa mga Kalingap Angels, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpawakwak sa mga sponsor.
Tandaan nyo po, ang sponsor, yan ay hindi lagi. Hindi yan permanent. Ang sponsor po ay anytime pwedeng iwan. Pwede kang iwan. Tinan mo si Midit. Noon, mahal-mahal siya. Oh, mahal na mahal siya ng mga sponsor. Binibibi nga siya eh. Ngayon, kaaway niya na. Ganyan din po kapag kayo ay magpawakwak. Sa simula, reyna ka. Reyna. Pero habang tumatagal po, pag nakitaan ka ng kaplastikan, hindi magandang ugali, iiwan ka rin yan. Ito si Reyna po, ano na, nagpawakwak yung ina niya na si Melanie. Wala na. Laos na. Laos na baga si Reyna. Kung sa kalingap yun, ay ang sarap ng buhay ni Reyna. Talagang ano yan, lagi yan namin pupuntahan, bibisitahin. Ayun, wala na po si Reyna, mga kaibigan. Wala na, maluya na ang walang views. Yan nga po pagka nagpawakwak kayo. Dahil nung ina ko, yung ina mayroon itong kasalanan ay mukhang pera talaga, wala. Pagka, halos lahat naman ng mga nagpawakwak mukhang pera. Dahil sa pera. Oo. Dahil sa pera po, no? Yan nangyari ang ganon. Money. The love of money is the root of all kind of, all kind of Kaya ingat kayo, huwag kayong magpawakwak. Si Carla, hindi yan. Carla, hindi magpapawakwak yan. May mga alok-alok nga sa kanya eh. Nagsabi sa akin yung ina niya. May nag-alok daw po ng kalahating milyon. Umalis sa Kalingap. Oo, mayroon po. May nag-alok. Sabi ng ina. Pinakita nga sa akin yung, yung kung sino yung nag-alok. Mayaman, siyempre mayaman. Na umalis daw po sa Kalingap, sila nang bahala. Mag-supply ng mga pangailangan. 500,000 ang offer. Sabi ni Carla, hindi ma. Hindi ako alis ma sa Kalingap. Kahit anong mangyari. Dito ako nakilala. Dito umangat ang buhay natin. Walang dahilan para ako umalis sa Kalingap. Ang galing, no? Sana ganun din. Alam niyo po kasi mga kaibigan, minsan po yung mga kamag-anakan ang nagiging dahilan eh. Di ba? Mama, papa, kapatid, tiya. Kung si lang po, Rina lang po talagang ay hindi mo wakwak yan. Hindi kaya wakakwak. Hindi mo kaya wakwakin si Rina. O si Rina lang po, hindi kaya. Ay, yung ina pong nagpawakwak. Yung ina. Ngayon, wala na. Binahayan po si Rina doon sa sulok. Liblib na lugar. Ano yan, si Jane? Si Jane. Titira doon sa gubat. Totoo man, hindi man kami nagbibiro. Hindi ako fake news dito po. Yung lugar po ni Rina, yun yung dating binigay na lote ni Vincent Calyada. Nakipagsabuatan si Vincent sa mga kay Rowene. Nawakwak si Vincent, mga kaibigan. Nawakwak si Vincent kasi yung lote niya dating inalok. Yun ang kinuha rin po ng mga grupo ni Rowene. Ay nawakwak ka si Vincent. Nawakwak si Vincent, mga kaibigan. Ay yung lote na yun, gubat yun. Gubat yun. Dati yung tapunan ng mga yan eh. Liblib na lugar yun. Delikado yun sa mga ganyan. Tolderina. Lumabas ka ng gabi dyan, delikado ka.
Samahan ko pa kayo kung ayaw maniwala. Salvage area yun eh. Alam niyo kung bakit mga kalingap? Sabi ko sa inyo, kasi yung lugar na yan, dati ako doon pupunta. Nung wala pa ako sa vlog. Yun ang area ko nga ako mag-iisda noon. Kukuha ako sa Mercedes ng isda din. Pinadala ko doon sa lugar na yung Talisay. Ikot ko yun po, yung lugar na yun na binayak area. Ikot ko po yan. Walang katao-tao yan. Walang biro. Ingat ako doon dati na ako yung nag-iisda pa kasi baka ma-hold up ako doon. Maraming hold up doon eh. Oo. Umalis ka ng gabi, harangin ka ng mga kung ano doon. Mga dayuhan pati yung mga umaharang doon. O sa hold upan doon eh. Doon nila dinala si Reyna. Nako, ginawa niyo. Pambira naman kayo. So yun mga sangkay, mga kalingap, at napakinggan no, or napanood natin yung live ni Kuya Val kagabi ito. Maraming napag-usapan dito si Kuya Val patungkol kay Medet, patungkol sa Kalingap Angels, patungkol sa kay Rina, patungkol sa kay Mylene, no? Itong mga ito naman na binabanggit natin ay lahat nanggaling ito sa Kalingap. Ito yung mga nawakwak sa Kalingap, no? Sabi ni Kuya Val, ang unang sinabi dito ni Kuya Val, si Medet ay ginulo ng mga sponsors, no? Totoo naman yon na ang nangyari kasi dito sa kay Medet, dati si Medet, mahal na mahal ng kanyang mga sponsors kasi alam natin, di ba, na si Miss Ana Rita nagbulgar ng kanyang mga nalalaman at kung ang kanyang saloobin kasi dati siyang sponsor ni Medet, so ito yung mga naging issue ngayon sa paglabas, no, sa pagbulgar ni Miss Ana Rita patungkol dito sa mga hindi niya nagustuhan dito sa kay Medet. Ang dami-dami niyang mga ibinulgar dito, no. So nagulo si Medet dahil nga sa kanyang mga sponsors. Ito pa sinabi ni Kuya Val, no, yung si Mylene, kawawa ang kalagayan sa ngayon. No? Wala na tayong nababalitaan patungkol dito sa kay Mylene. Pero mukhang may alam si Kuya Val kasi narinig natin yung sinabi ni Kuya Val na si Mylene ay kawawa sa ngayon, no. Nangungupahan 500 pesos yung kanyang kubo na kanyang bahay na inuupahan, no. 'Di ba ang ganda-ganda, na alala natin na sobrang ganda ng buhay ni Mylene dito sa loob ng Kalingap. Sa mga bago, no, na hindi nakakaalam, si Mylene ay nakita ng Kalingap nasa gilid ng karsada, yukong-yuko, dapang-dapa yung kanyang bahay. Marami siyang anak, no, na maliliit pa. Tapos nagtitinda siya ng gulay, no. Tinulungan ng Kalingap. Maraming nagmahal na mga sponsor sa Kalingap kay Mylene, no. Maraming naiinggit noon kay Mylene dahil mayat maya maraming dumarating ng mga balikbayan box, no, nabigay ng mga sponsors sa kanya. Pinabahayan, sobrang ganda ng bahay na ipinagawa sa kanya ng Kalingap. Suportado siya. Nandiyan dyan yung wifi, may wifi gamit sa bahay, kompleto si Mylene. Pera, ang daming nagpapadala ng pera sa kanya. Kaso nga lang, anong nangyari kay Mylene? No, nagpawakwak siya sa mga sponsors, nagpagamit siya sa mga sponsors. No, nagpapapaniwala siya sa mga sponsors na pag umalis sa Kalingap, magiging maganda, mas lalong magiging maganda kanyang buhay. Pero anong nangyari sa ngayon? Lahat ng mga natamasa na masasarap, no, na buhay ni Mylene, kagaya ng mga balikbayan box, no, yung bahay na binigay sa kanya ng Kalingap, iniwanan niya, nasira dahil sa isang lalaki, dahil sa mga sponsors. Anong nangyari? Yung sinasabi ni Kuya Val ngayon, bumalik sa dating buhay si Mylene. Kawawa yung mga bata, no, na yun yung dapat na tinutulungan ng Kalingap noon. Pero ang nangyari sa mga bata, dala rin ng mga wakwak dahil dito sa kanyang nanay. So, ito yung dapat nating tandaan, no, na ganito ang mangyayari sa mga tao, no, na nagpapawakwak, gaya ng sabi ni Kuya Val. Kagaya kay Medet ngayon, sa nangyari sa kay Medet, sa nangyayari sa buhay ngayon ni Medet, no, na ibinubulgar kung ano-anong mga paninira laban sa kanya, galing sa mga sponsors, sa mga dating nagmahal sa kanya, sa mga sponsors na sulsul sa kanya na umalis sa Kalingap. Pero anong nangyari ngayon? Binitawan din siya. So, dapat mapag-isip-isip na, no. At may warning dito si Kuya Val sa mga Kalingap Angels, no, na dapat ang mga Kalingap Angels hindi magpawakwak. Kasi
alam na kung ano ang mangyayari. Huwag magpasulsol sa mga sponsors, no? Dahil sabi ni Kuya Val, ang mga sponsors hindi yan panghabang buhay, which is true. Ang Kalingap ay nandiyan dyan yung Kalingap, hindi kayo basta-basta bibitawan, bagkus papapag-aralin pa kayo. Ganyan yung proven and tested na po yung Kalingap. Sabi ni Kuya Val, no, si Medet, dati binibaby ng mga, totoo, dating binibaby, dating prinsesa ng mga ng kanyang mga sponsors, pero anong nangyari ngayon? Mga sponsors mismo ni Medet ang bumabatikos ngayon sa kanya. At nandiyan dyan naglalabas ng kung ano-ano na sinasabi na si Medet nanghihingi ng pera sa kanila, kung ano-anong mga ibinulgar. Alam ko mayroong bagong inilabas, mayroong sagot si Miss Anarita, no, patungkol dito sa live na yung pagsagot ni Medet, no, sa kanya at saka sa kay Kuya Brooks. Pero yung sagot na yun kasi ni Medet, medyo nabitin tayo kasi yung mga isiniwalat ni Miss Anarita hindi niya binanggit. Ibang issues ang kanyang mga binanggit. Kung ano yung mga issues na ibinato sa kanya ni Miss Anarita, hindi niya sinagot, no? Kaya masasabi ko, bitin talaga yung kanyang sagot doon. Sabi ni Kuya Val, si Reyna, nagpawakwak ang ina na si Melanie. Totoo, no? Totoong-totoo dahil nga sabi nga ni Kuya Val, mukhang pera, no? Mukhang pera yung mga taong nagpapawakwak. Kawawa si Reyna din sa ngayon, no? Ikinuwento ni Kuya Val dito yung patungkol dito, uli, no, alam natin na nabanggit na ito ni Kuya Val, yung kanyang nakaraang live, na yung bahay na pinatayo kay Reyna ngayon ng mga sponsors na nagwakwak sa kanya, nasa liblib na lugar. And ipinakita ko na rin po yan sa inyo kahapon, na mayroon akong video na ipinapakita na wala talagang mga katabing bahay, yung ipinatayong bahay ni ng mga wakwak, kagaya nito ni Rowena Kwak. Alam ko binanatan ako ni Rowena Kwak dito sa aking pagbubulgar dito, no? Pero alam natin na depensa niya lamang po yan, no? Nagkakalkal siya. Ang hamon ko kasi dito sa kay Rowena Kwak, no? Kung ikaw ay magre-rebuttal sa akin, magre-rebuttal ka dito sa kung ano yung ipinupukol sa iyo. Kung anong issue ang inilalabas para sa iyo. Hindi yung issue ng pagkatulfo ko ang iyong ang iyong kakalkalin, no? Malinaw na pagka yung isang tao hindi nakakasagot, pagka yung isang tao nasusukol, no, sa mga issue na inilalabas sa kanya, na kung nailalabas naman natin may mga katotohanan, pero sumasagot siya ng taliwas. Iba ang kanyang inilalabas, kinakalkal muli yung ilang taon na, no? Ilang taon na yung issue ng pagkatulfo na yan, paulit-ulit na kanyang inilalabas sa kanya. Nagkaayos kami, no, nung yung taong nagpatulfo sa akin, pero alam natin, no, na yon ay dahil lamang nagamit siya sa mga tao na kumakalaban sa akin, no. And respeto na lang, no, para sa iyo, Rowena Kwak, no. Wag mong ilabas yan, por respeto na lang sa taong namayapa, no, dahil yung tao na yon namatay na po yun, namamahinga na siya ngayon. Wag mo nang kalkalin yung nangyari noon, dahil yung tao na yon namayapa na yon. Baka dumating ang araw, ikaw ang sunduin. Dahil pinapakialaman mo yung taong namayapa na, baka dumating ang araw, ikaw ang sunduin ng taong namayapa na yon, na kinakalkal mo yung issue, no? Mag-ingat-ingat ka doon sa pagkalkal ng ganyan kasi darating ang araw, siya ang susundo sa'yo. Sumagot ka sa mga issues na ibinabato sa iyo. Huwag yung magkakalkal ka ng kung ano-ano. For your information lang, patay na yung tao. Namayapa na. Huwag papagpahingahin mo na. Huwag mo nang kalkalin pa yon, no? Dahil baka dumating ang araw, sabi ko nga, sunduin ka. Ikaw na rin ang kalkal. Ito ba, nabanggit, no? Nabanggit ni Kuya Val si Vincent Calyada, no? Na inilabas, ako rin ang naglabas dito. Kahapon, no? Kahapon ba ng isang araw na patungkol dito kay Vincent Calyada, no? Na yung boses niya, na siya yung nagvi-video, na siya yung nag-house tour doon sa doon sa pabahay na pinagawa ni Rowena Kwak dito sa kay Reyna, no. Maraming nagsasabi doon sa comment na talagang si Vincent Calyada, no.
At alam ko na may sagot si Vincent Calyada. Sabi niya, supalpal sa mga taong gumagawa ng issue. No, ako yon yung kanyang pinapatukuyan. Yan, anong masasabi mo ngayon, Vincent Calyada, no? Na si Kuya Val nagsalita na mismo na ikaw daw ay nawakwak ni Naruwi Nakwak. So, sa mga tao rin, no, na mga nag-comment doon na sinasabi sa akin na ako'y gumagawa ng issue, kahit meron na tayong katibayan, meron na kayong naririnig na boses mismo ni Vincent Calyada, yung naririnig doon sa video na yun, ayaw nyo pa rin maniwala. Gusto nyo magmaang-maangan kayo. And of course, dito sa side ni Vincent Calyada, no, natural lang yun sa kanyang, sa kanyang reaction, dahil aalma siya, dahil merong tao, no, kagaya ko, ako yung tao na nagbulgar dito, na siya'y, alam natin, na nasa kabilang panig siya, no, ginagamit din ang kalingap, ginagamit ni Vincent ang kalingap, pero alam natin, no, nakikipagsabuatan siya doon sa mga kalaban ng kalingap, sa mga nagwakwak dito, sa mga beneficiaries ng kalingap, no. Ano pang sabi ni Kuya Val? Yun yung pabahay na Rina. Lahat ng mga nagpawakwak, mga mukhang pera. Sakit dun, di ba? Ang laking ouch talaga dun, no? Yung si Kuya Val mismo ang magsabi sa inyo na lahat ng mga nagpawakwak, mga mukhang pera. Totoo naman yun eh. Kasi hindi sila magpapawakwak, hindi sila aalis dito sa kalingap, hindi sila sasama sa mga sponsors, kung hindi dahil sa pera. Lalong-lalo na sa mga kamag-anak, di ba? Yung sinasabi, kamag-anak, magulang, kung sino-sino pa dyan na malalapit dyan sa mga beneficiaries na umalis sa kalingap dahil sa pera, no? Nasusulsulan sila ng mga kamag-anak kasi ang alam natin ng mga beneficiaries, lalo na kagaya ng sa mga angels, mga bata pa yan, no? So, mga kamag-anak ang nag-aano dyan sa kanila na kagaya kay Rina, nanay niya mismo, no, nagpagamit sa mga sponsors dahil sa pera. Ano pang sabi niya? May nag-alok. Yun, no. Ito yung main ano natin dito, no, na may nag-alok daw sa kay Carla ng 500,000, 500,000 pesos, na para umalis lamang sa kalingap. Which is, nakita daw niya yung ebidensya mismo, ay pinakita sa kanya. And maganda kasi si Carla mismo ang nagsabi na hindi siya alis dito sa kalingap dahil kung hindi dahil sa kalingap, hindi aayos ang kanilang buhay. Hindi siya makakapag-aral. Alam natin, no, na laki-laking napabahayan si Carla, no, ng maganda ng kalingap. Birthday lang ni Carla, bonggang-bongga, ang daming pera, mga ibinigay sa kanya. So, umasenso talaga, naging maayos ang buhay ni na Carla kumpara nung dati, nung hindi pa siya nakikita ng kalingap. Dahil din naman to sa mga sponsors at dahil dito sa kina Kalingap Rob at saka kina Kuya Val, no. So, maganda yung pananaw, no, yung mindset ng batang ito na alam niya na kung sino yung tumulong sa kanila. And ito yung hoping tayo na sana hindi rin madala si Carla na magpawakwak. Pero nagbigay ng assurance si Kuya Val, no. Sinabi ni Kuya Val na hindi at malabong-malabo na si Carla ay mawakwak ng mga sponsors. Kita mo, 500,000 na yung inalok sa kanya, pero tinanggihan pa rin, di ba? So, maganda yung maganda yung pananaw dito. Sana lahat ng mga Kalingap Angels kagaya ng mindset ni ni Carla na marunong tumanaw ng utang na loob kung saan siya nanggaling. Kung sino yung mga tao na tumulong sa kanya. So muli, maraming salamat mga sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam ng mga sangkay mga kalingap, paalam.